Okay, Henry Milano. Good evening. Good evening bro dyan to. Magandang gabi sa lahat sa punto por punto. May tanong lang ako bro ba? Yes. Pwede po bang mag-name ng movie ng name o okay ra? Okay ra ba? Ano yan? Movie. Pwede na magbanggit ng movie dito na title, Magbanggit ng movie. Okay ra? Movie. Oo, doon galing yung tanong ko eh. Okay lang Anong po ba? movie yan, bro? The Pope Exorcist. Oo, napanood ko yan. Okay. Oh, Ang tanong ko lang po ba, kasi nakita ko kasi yung movie na, di ba si Father Amort na sinapian ng demonyo, pwede po ba mangyari kang Father Darwin na yun. mangyari? Magandang tanong yan. Father Darwin. Magandang tanong yun. Oh. Maraming salamat, brother. Anong pangalan ni Brad? Henry Milano. Henry po. Brother Henry, ang ganda ng katanungan mo. Yung The Pope Exorcist, si Padre Gabriel Amort na possess. Hindi totoo yun. Hindi po yung movie na yun ay exaggerated. At kung meron mang pari na ma-possess, 1 in a million lang. No? Meron silang case si Father Sikia. At meron din case doon sa pinupuntahan ko sa Biliran. Merong isang pari doon na possess. So, ang tanong, bakit na possess ang pari? Yan ang maganda na katanungan. Dahil bihira lang talaga. 1 in a million lang na ang pari maging possess. Una, sa case ni Father Sikia at ni Father Kabading, merong pinadala sa isang bansa sa one of the Asian countries na matrain siya na maging exorcist. Ang nangyari mga kapatid, nung matapos ang theory about exorcism, merong actual na. No? So nag-invite na si Father Kabading, Father Sikia, na totoo talagang possess. Nung ina-exercise si Father Sikia at yung tinitrain nila na bagong na exorcist ay pinatulong nila. Father, ito ang idasal mo. No? Nagdasal na si Father Sikia. So ikaw ang susunod na magdasal. I-recite mo ito. So during the time na magdasal si Father Sikia, matorture talaga ang possess. Nung ang pare, yung itong tinitrain nila from different country, ay siya na ang mag-pray sa exorcism prayer, ay relax na relax yung process. Parang walang effect yung dasal. So, pinalitan na naman siya ni Father Sikia. Kung si Father Sikia na, ang turno na magdasal sa exorcism, grabe ang reaksyon. So, pinalitan naman, magtapos si Father Sikia, yung pari naman, yung tinitrain nila. Ikaw na naman, Father. So, naobserbahan nila, relax na relax yung possess. So, dinalong nila yung pare, Father, bakit kaya na hindi mag-react during ikaw ang mag-pray? Meron ka bang mga amulets? So, yung pare pala, ang daming mga amulets. Dahil kultura sa kanyang lugar, yung tatay niya ay may amulets, mga habak. Ang dami talaga. Nakapalibot sa kanyang katawan yung mga amulets. At sabi ni Father Sikia, yan po ay hindi sa Diyos. Kaya pala hindi nag-react yung pasyente. At anong ginawa nila? Pinabreak nila yung occult involvement ng pari. Alam mo brother, yung pari na i-train sana na maging exorcist ay walking possessed pala. Nag-react sa prayer. Kaya pala yung mga demonyo ay hindi nag-react sa kanya. Dahil marami siyang mga amulets na hindi galing sa Diyos. So, sabi ni Father Siki at Father Kabading,
1 in a million lang kapag ang pare ay may occult involvement. Yung mga occult practices, mga amulets, mga sacramentals nila. Sa mga hindi nakakaalam, yung mga anting-anting, mga orasyon, ay doorways of the evil spirit. At yung sabi mo, si Father Gabriel Amort na possessed ba? Walang record, walang history na si Father Amort ay na-possess. Pangalawa, nung may report, yung exorcist na kausap ko sa exorcist sa Biliran, yung kasama niya ay yung pare ay walking possessed pala. Bakit? Marami ting anting-anting. Delikado yung mga pare na hindi nila alam. Akala nila ay ordinaryo lang na mga bagay ito, but it is a doorway of the evil spirit. So bihira lang kapatid, bihira lang talaga. 1 in a million lang. So sa katanungan mo, pwede ba ako ma-possess? Kung meron ako mga amulets, kung mag-welcome ako ng mga occult practitioners. Yan po ang mga doorways of the evil spirits. At kanina, bago lang ako natapos, kaya nga yung boses ko ay hindi maganda. 7, yung isang araw na ito, 7 yung ine-exercise ko. At alam nyo ba, ito ang revelation ng demonyo. Sunod na mga araw, ipang-cut ko po yon dahil ang ganda, dapat malaman nyo po. Yung demonyo ay kapag inline sa teaching sa simbahan, it is a truth. Kapag opposite, hindi na ayon sa it is a lie. Alam nyo kanina, tinanong ko yung mga nakasanib sa isang tao kung ano ang pangalan nila. Alam nyo, lampas sa 8 ang sinasabi ng demonyo, ang tunay na pangalan nila. At ang mga pangalan nila, tinanong ko yung pasyente after sa exorcism, kilala mo ba itong mga taong ito? Itong mga pangalan na ito. Father, yan po ang pangalan ng lola ko, Albularyo. Yan po ang pangalan ng lolo ko, Albularyo. Itong iba, yung mga angkol ko na Albularyo Father. Itong iba, yun po ang nilalapitan ko ng mga Albularyo. So kita ninyo mga kapatid, totoo talaga yung official ng simbahan na it is a recourse to demons. All forms of divination are to be rejected. Catechism 21:16 until 17. Why it is rejected? All forms. Hindi nagsasabi ang simbahan, some forms of divination. But all forms of divination are to be rejected. Recourse to Satan. Why? Na ating i-reject? Because it is a recourse to Satan or demons. At pangalawa na ini-exercise ko kanina, isang sakristan. Alam nyo ba, na huwag kayong malala dahil ikakat ko yung mga video para makita ninyo. Sabi nila na ikaw Darwin, pakialamero ka. Matagal na kami sa katawan sa batang ito. Dahil alam mo ba, bakit kami nakapasok sa kanyang katawan? Because of hatred. Because of hatred. Because of intense anger. Ang nagmamahal sa kanya, yung lolo niya at si Satanas. Sabi ng demonyo. Dahil yung lolo pala niya ay albularyo. Siya pala yung laging kasama sa lolo niya kahit saan sila manggamot. So sa tanong mo kapatid, balik tayo sa tanong mo na pwede ba ma-possess yung pare? Pwede. Kung meron siyang occult practices, meron siyang mga amulets, meron siyang mga orasyon, mga anting-anting, pwede kapatid. Pero sa atin, wala naman tayong anting-anting. Ang ating weapon is only the rosary, the Eucharist, the sacrament of confession. Alam nyo kanina, yung demonyo, sabi niya,
yung mga kasamahan ko na palibot sa kanya, always praying din, Salve Regina, Rosary. Sabi ng demonyo, alam ko yung mga kasalanan ninyo. Gusto nyo ba ipagkalat ko yung kasalanan ninyo? Sabi ng demonyo, nandyan ako. Nandyan din mga kasama ko. Sasabihin ko na yung mga kasalanan ninyo. Ito yung kasalanan ninyo. At huminto yung demonyo. Hindi ko makita yung mga kasalanan ninyo. Hindi ko talaga makita yung mga kasalanan ninyo. Sabi ng demonyo. Kaya pala, andito ang babae. Ito talaga si Maria. Pakialamera. No? Kahit kasalanan nila, no? Tinatakpan. So, ano ba ang gusto kong maipabot sa inyo? When we pray the rosary, Mary will protect us. Even Satan cannot read our sinfulness. Lahat kami nagkapalibot. Ang sabi niya, ikaw Darwin, ang liwanag ng mukha mo, hindi ako makatingin sa iyo. Bakit maliwanag yung mukha mo? Because of Mama Mary. So, kung ang mga tao nakikinig ngayon at may devotion, special devotion sa Manlaina, Mama Mary is always protecting us from evil spirits. At sa katanungan mo kapatid, pwedeng-pwede ba? Pwede. Kapag may occult involvement, because occult involvement are doorways of evil spirits. Pero si Father Amort, wala record. Wala sa kanyang biography. Pero alam nyo, exaggerated yung movie para dadami ang manood. Pangalawa, ginagamit din sa demonyo yung mga movie para takutin yung mga pare. Para wala nang tatanggap sa ministry ni Kristo. Kapatid? Yan, kaya ingat kayo sa mga movies natin pinapanood. Hindi porkit may nakalagay na exorcism is mananaig ang Diyos dyan sa story na yan. Kasi naalala ko dati, may napanood kami pelikula, The Exorcism of God. Dahil sa termino exorcism, akala namin mananalo yung exorcist. But in the end of the movie, malaki yung twist na ginawa ng director dito, ng producer, kasi ang exorcist ang natalo. Nanalo ang demonyo sa movie. Sa kalagitnaan ng movie is yung mga lines na ginamit, para tanggalin ang spirit of God sa katawan ng exorcist. Grabe yun. No? Grabe, demonic talaga yung pelikula. Kaya sinasabi ko sa mga kapatid ko, huwag ninyong panoorin yung pelikulang Exorcism of God. No? Huwag niyong panoorin yun. Kahit na mangyari, huwag niyong panoorin yun kasi demonic ang pelikulang yun. Kaya yun ang nangyari. No? Demonic ang pelikulang Exorcism of God. Ingat tayo dyan kasi kapag nananaig ang demonyo sa pelikula, nag-glorify ang demonyo niyan. Nag-glorify sila kapag sila ang nananaig sa pelikula. Yan. Okay? So, abangan niyo po ang ating next na uploads dito lamang sa Punto por Punto.